Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English gamit po ang what plus infinitive. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Di ko alam kung ano nang gagawin. Kapag in English po natin yan, yung di ko alam, I don't know. Yung kung ano, what, yung nang gagawin, to do. Pagsama-samahin lang po natin. I don't know what to do. Okay? Isa pa pong halimbawa. Di mo alam kung ano nang sasabihin. Kapag in English po natin yan, you don't know what to say. So, ganyan lang po kadali. Okay? At saka, makikita nyo na po agad ang pwedeng magawa po nating English sentence gamit po ang what plus infinitive. Yung what po natin dyan, yan yung kung ano. Yung infinitive naman po natin dyan ay itong nasa baba. Ito pong lahat na ito. Na kung saan ay magkasama po itong salitang to at saka itong verb natin. Yung ibig ko sabihin sa verb, yan yung action na gagawin po nitong ating pinag-uusapan na ay hanggang dito sa kay Mario. Okay? Na sinasabi ko na bilang pinag-uusapan ay hindi ko alam kung ano nang gagawin. Okay po? So, tatandaan nyo rin po sa pag-spelling po ng verb natin, dapat po naka-base form. Ibig sabihin ng naka-base form, yun talaga yung original na spelling para sa kanya. Halimbawa po, ang do. Ano ba ang original na spelling para sa do? E ditong D-O. Hindi po yung D-I-D, hindi po yung D-O-E-S, kundi D-O. Na kung saan ay makikita nyo sa dictionary kasi siya yung pinakamalaking salita kapag hinanap nyo yung do. Yung select, e dito, S-E-L-E-C-T. Pag tinignan nyo sa dictionary, yan yung magiging pinakamalaking salita na it indicates na o nangangahulugan na yan yung base form na spelling para sa kanya. Okay po? So, sana po maiki-practice po ng maigi po ito. Okay? Alam nyo naman po yung tamang pagkasunod at madali lang naman po itong pattern natin. Yung di po dito, yung salitang di, don't o doesn't. Okay? Ang doesn't ginagamit sa he, she, o kaya sa pangalan na partikular na isa lang ang bilang. Pero kung Mario and Luigi yan, dapat don't ang gagawin nyo. Okay po? Yan yung mga dapat nyong tandaan. At saka nga pala po, pag pinagsama mo itong what, na ang tawag po ay relative pronoun, at saka po itong infinitive, pag magkasama po sila, maaari po natin silang tawaging praise. Okay? So, yan yung mga dapat yung tandaan para hindi po kayo malito. Okay po? Pag-aralan ng maigi ha, para matuto agad mag-English. At saka maraming salamat po sa mga tumulong sa atin, lalong-lalo na sa mga nag-share. Maraming salamat po.